Sa gitna ng pananalasa ng bagyong Paeng, isinailalim na sa state of calamity ang 4 na rehiyon sa bansa dahil sa tindi ng pinsalang iniwan ng bagyong Paeng. Ay tinuturong dahilan ng matinding pagguho ng lupa, pagkakalbo ng kagubatan. Binabatay po ngayon ng Marikina River, lalo patuloy ang pagtaas ng tubig nito dahil walang tigil ang pag-ulan. Sumipa na sa halos 3 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng bagyong Paeng. Cotabato City, a vibrant urban center in the heart of Mindanao, is known for its resilient people and rich cultural heritage. But in 2022, this bustling city faced one of its toughest challenges yet, the Typhoon Paeng. The storm brought widespread destruction, leaving many families displaced and struggling to rebuild their lives. Among those affected was Lolo Ali, whose story of resilience and hope touched our hearts. Join us as we journey to Bagua Tres, Cotabato City to meet Lolo Ali and understand his experience. This is not just a story of loss, but also of the incredible spirit of bayanihan that thrives in our community. After a long drive, we finally arrived at Lolo Ali's place. Medyo kinakabahan kami pero excited din to finally meet him and hear his story firsthand. Let's go. Assalamualaikum Bapa, magandang hapon po. So, maaari niyo po bang ipakilala ang inyong sarili? Po sir, Assalamualaikum. Saki si Ali Omar, 58 idadian. Nakaroon niya kagaraban do sa para po abaju na si Paeng kano 2022. Asuro ako ninapat mamantiari ka adnualay kuro kanon tuba timpu ro ako ba nagawa sa abagyo na Paeng. Pasangan ako benar ka na nagbaswalay ko buadi petugas ko awang ko amanaot na nagbapano ka nakuha na nabagala sa ako natalabog sa kalod. Gusto may po sa nasunto ba? Ang mapasang din mo naminang gulula ko, nitransfer ako sa man sa Bagua Tres na uliang ko siya mga pagari ko. Imbalay ako naman siya. Anya ba man kapasangan ako gaya benar. Kano ini ka truba at timpo ko kinambaju sa Paeng. Yaku samba madaro ko nya nga sugatan na bagyo kunya ba nya nga urid na mga bagyo na cabar suntok andaman ya kahanda Allah Ta'ala anyang gulula. Paguli sakad na sa panginintakan Allah Ta'ala na din mababalingan na ba mga bagyo. Kan nya bay nya kapiran sumaga di bagyo nya na madakal din na benar atawa nyari dugi na madakal ka impiktuan sa kano ka pamantiari sa niya ba apian niya baka baguguran niya sa niya basa niya kapiraganya niya madakal piya sa mga watan di pagkapanggit nila kagir kansiran
Tanya baka ano to na pangitalo taron mana bagyo. Kuya na may ito ba? Panginita kanukad na sa tigiran na niya bagyo na di makataros ka. Dito problema man sa mga sambal nga sukata bagyo. Na gitu ba sutaw na tumigar dan sa Manggulula, Kalo-Kalo, gisukan na ka magmoyag ng sutaw. Way maguyag-guyag. Mingga sira na mga sa mga kuana pamatabang ang mga puro panganita sakad na mapagitong irambon nilangon ng sa mga taga-padakwan nga sugat mga bagyo na alam mo na ingir kanulaw talari ceki alam mo na makadapang. After hearing Lolo Ali's story, Miss Etig and I decided to head to KCC to gather some essentials. We wanted to provide some immediate relief and show Lolo Ali that he's not alone. Let's go shopping. Alright, almost done. Sana makatulong itong mga to kahit papaano. Every little bit counts, ika nga. Ito nagsukur-sukur ako sa niya ba ang mga watanya niya katapik sa interview apa sa niya panangitiran raki nagsukur-sukur ako kiran masla na sulahu tala sana niya panangitiran raki atabang sa niya kapun kiran sa niya ba mga sesar kami sa darapanya bagwa tres kaniliran sa manay pagkarabanang ko
Inya sa kuan na puro 5 sa Bagwa Trace. Panganing utala na sempat tamu utala selang no kahanda ginara na mafia kanu kapag mga girang gulangon na galabagirang ba na makueran. Kirang Allah utala sa mafia mga galabakaniran. Masya ubat taman. This experience taught us so much about resilience, community, and the importance of helping one another. Typhoon Paeng may have caused devastation, but it also highlighted the incredible spirit of bayanihan that is deeply ingrained in our culture. We learned that even small acts of kindness can make a big difference in someone's life. Bilang aral, let's remember to always be prepared for disasters and to support those in need. Let's also raise awareness about climate change and its impact on vulnerable communities. Together, we can make a difference. Lolo Ali's story is a reminder that even in the face of adversity, hope remains. It's a call to action for all of us to extend a helping hand and to work together towards a more resilient and compassionate society. Let's continue to support each other and rebuild our communities one act of kindness at a time.